Nako, kinakabahan ako. Baka yung article ko sa journal na pinagpasahan ko hindi matanggap kasi ang tagal-tagal hindi pa tumatawag yung editor-in-chief. Ang pag-publish ng isang article sa research journal ay mayroon talagang sinusunod na mga proseso. Una po rito, magpapatawag ng call for papers. Depende kung ito'y multidisciplinary o isang specialization journal na siyempre tayo, pipiliin natin yung sa tingin natin malaki ang tsansa na ito ay yung article natin ay maaring tanggapin. Ngayon, kapag may article na tayo, ifo-format natin base sa kung ano yung preference ng nasabing journal. Kaya kailangan talaga kung yung citation nila, kung Chicago ba yan, kung APA style yan, kailangan lahat yan naka-format. No, normally, ang template ng karamihan sa mga academic journals ay yung IMRAD format, Introduction, Methodology, Results and Discussion. At syempre may conclusion plus yung mga reference. Kapag nasend na po natin yung ating article o yung manuscript ng ating article doon sa journal, mag-aantay tayo ng mga ilang araw o linggo bago tayo i-email ng editor-in-chief kung tanggap o hindi yung ating article. Normally, ang una nilang tinitignan dyan ay kung sumunod tayo dun sa kanilang format. Kasi kapag sa format pa lang, hindi ka na nakasunod, malaki ang tsansa na outright rejection ang ibibigay sa iyo ng nasabing journal. Kung hindi man pumasa sa panlasa nung nasabing journal yung inyong article, huwag mawalan ng pag-asa kasi at least mabibigyan ka ng tsansa na ipasa ito uli sa iba pang journal. Kapag pumasa na sa pamantayan ng journal yung ating article, ito ay ipapadala na nila sa blind review. Ibig sabihin, magtatawag sila ng mga eksperto base dun sa ating discipline na magre-review at magko-comment tungkol sa ating pinasang article manuscript. So normally, ang 2 o 3 na blind reviewers. Hindi natin kilala, hindi rin nila kilala. Kumbaga, nakakaalam lang ay yung editor nung journal na pinagpasahan natin. Kaya ang gagawin nila pag pinasa yan dun sa mga reviewer, tatanggalin yung ating pangalan or pwedeng pagpasahin tayo ng Word file o PDF file, depende kung anong preference nila, na wala yung ating pangalan. Ngayon na nakapag-comment na sila, siyempre ibabalik na nila yan dun sa editor ng journal at dito i-collate na niya ito pabalik doon sa author. Ngayon, papadalhan ka. So, sasabihin sa'yo na ito ay accepted depende kung major revision o minor revision. Siyempre, pagka major revision, normally, ang mga comments dyan may patungkol sa iyong framework, sa iyong methodology, o halimbawa, yung mga problems mo hindi tugma doon sa iyong results in discussion, no? Gagaya ng mga usual comments sa thesis dissertation. Yan. So, ganun ang nangyayari dito, no? So, siyempre ikaw bilang author, ire-revise mo, susundin mo kung ano yung kinoment ng mga blind reviewers. Bibigyan ka ngayon ng journal ng siguro 1 to 2 weeks para ito ay ayusin. Otherwise, waiver on your part na ito ay hindi maisama dun sa paparating na issue. Ngayong na-revise mo na yung iyong article, siyempre papadala mo na ngayon uli yan pabalik dun sa journal. Re-reviewin nila, ipo-proofread nila kung talagang in-incorporate mo yung comments and suggestions ng mga blind reviewers. Pag okay na sa kanila yan, bigyan mo ng mga ilang linggo yan or minsan naabot ng buwan. Depende kasi po yan yung pagbabalik ng mga manuscript sa availability at oras ng mga nagre-review. Kasi lalo na pagka galing sa ibang bansa, may time or kahit dito nga lang sa atin, no, maabot talaga ng buwan yan. Lalo na kapag busy talaga yung reviewer at hindi nila bastang maupuan. So, syempre, antay-antay lang tayo pagdating sa ganung bagay.
Kapag sa level ngayon ng reviewer, ng mga editor, ng staff ng journal, maayos na yung article, papadalhan na po tayo ng email or ng notice na ito ay tanggap na. Ngayon, ang ipapadala na sa atin ngayon ay isang transfer of copyright, na consent, na kung saan nililipat na natin ang rights ng ating article dun sa nasabing journal. So, pipirmahan na po natin yon, 'di ba? And after that, ayan, pag napirmahan na natin yung transfer of copyright, papadalhan po tayo ng draft nung initial layout nung manuscript ng ating article. So, tatanungin na tayo kung meron pa ba tayong idadagdag, meron pa tayong i-correct. So, gagawin po yan, no? Pati yung ating profile, yung ating bio note, kasama na po yan dyan. Kaya napakalaking bagay na maging maayos ito. Kapag maayos na po lahat yan, yan na po yung ibibigay na ng editor sa layout artist, yung manuscript, no, sa eventual production. So, nandyan na po, pwede na po natin i-declare yung ating article na in press. Bibigyan na po yan ng ISSN number. So, ito na, we're one step closer sa pagbuo o sa ating publication process. Pag maayos na po lahat ito, antayin na lang po natin yung communication ng journal kung kailan po ito ipapadala sa atin, kung ito ay physical copy o di kaya ay e-copy o electronic copy, na kung saan pwede po natin itong i-download kung kinakailangan nating itong ipasa para sa ating re-ranking o kaya promotion sa ating universidad. Kaya napakahalaga talaga na alam ng marami ang procedure kung papaano napapublish ang isang journal article. Yun lamang po. Maraming salamat.